nandito na ako sa trabaho, naghihintay lang ako ng oras ng aking pagpasok, yes. Meron pa akong 8:30, pero lagi ako maaga dito dahil nga, sabi ko nga, gusto kong hindi ako nagmamadali. Kaya, lagi ako maaga. Okay, kwentuhan muna tayo. So, yun nga, pagkatapagod ako ngayon na naman, syempre, lagi naman, simula nung pasukan ko itong buhay na tatlong buhay. Kahapon ay nakalipat na rin ang anak ko sa apartment niya, grabe. Kumbaga dapat tong 11 pa siya nakalipat, pero na-postpone dahil nga sa bagyo. Kasi mababasa yung kanyang mattress, kumbaga. Kaya sabi namin postpone uli. Pero kahapon, hindi na napigilan. Talagang, yun na yung unang gabi niyang pagtulog sa apartment niya. Na-set up ko na rin yung apartment niya kahapon. Nagtulong kaming dalawa. Alas 10, talagang nag-organize kami ng apartment niya. Kumbaga, pagkalabas ko sa trabaho kahapon, 3:45 ako lumabas, dumiretso na ako dun sa kanila. Well, hindi pa kasi tinulungan ko pa rin siyang mag-pack ng mga gamit. Tapos, pagkatapos nun, dumiretso na kami sa kanila, sa bahay niya. Yun. Tapos, pagkarating namin doon, binaba namin yung mga gamit niya. Sabi ko sa kanya, ito pala yung sabi niya, parang ayaw pa niyang umalis talaga, or ayaw pa niya talagang bumukod nga, or magpaiwan sa apartment niya. Sabi ko sa kanya, sabi niya kasi, sasama pa ako sa iyo pag uwi mo, sabi niya ganun. Kasi, kakain pa ako sa bahay, sabi niya ganun. Sabi ko, anong kakain sa bahay? Dito na lang tayo kumain sa bahay mo, sa apartment mo, sabi ko sa kanya ganun. Bibili na lang tayo ng pagkain mo, sabi ko sa kanya ganun. Gusto mo ba ng KFC chicken? Sabi ko sa kanya ganun. Bili tayo ng KFC, isang bucket. Bumili kami. Tapos, mac and cheese, tsaka, mashed potato, yung sides niya, tas fries, yun ang sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige, bili tayo ng mac and cheese nga, or ng fried chicken nga. Bumili kami. Una pala, pumunta muna kami sa Dollar General dahil pinamili namin yung mga kailangan niyang gamit, kagaya ng shower curtain, kasi wala pang shower curtain yung kanyang apartment. Tapos, shower shelves, ganyan, bumili din kami noon. Kaso hindi magkaigi kasi dent na agad yung bakal na pagkakabitan. Kaya sabi niya, naku, babalik ko ito sa, ang tawag dito, sa binilhan ko. Or, uwi ako dun sa bahay nga sa amin. At gagamit siya ng vice-grip or flyers. Para ma-flat yung bakal na dent yun. Para magkasya dun sa aming sa shower shelves niya. Tapos, yun na. Nung finally na-set up ko na lahat ng mga gamit niya. Sabi ko, sige, iwanan na kita. Sabi ko sa kanya ganun. Kahit ayaw pa niya magpaiwan. Sabi pa niya, miss na daw niya yung aso. Sabi niya ganun. Na-miss agad yung aso. Tapos ito naman, yun nga, dumating din yung aso maya-maya. Binisita siya. Anyways, yun, nakatulog na siya ngayon. Tatanungin ko siya mamaya pag uwi ko kung kumusta yung pagtulog niya sa una niyang apartment. Yun. Or pagtulog niya sa unang gabi ng kanyang apartment. Tatanungin ko siya mamaya. Yan. Wala pa siyang internet doon dahil hindi pa niya alam kung anong internet ang ilalagay niya. Siguro ay Verizon, yun ang sabi niya. Ewan ko, maghahanap pa siya. Tapos, nakaset up na naman lahat, pati yung kanyang tubig, kasama naman yun sa upa ng bahay. Kaya, hindi siya dapat problema, kumbaga. Tapos, may kuryente na rin dahil pinakabit na niya yun bago pa siya lumipat doon. So, yun. Okay naman ang paglipat niya. Medyo nalulungkot ako syempre. Hindi sanay pagising sa umaga. Nasa isip ko, nandyan siya doon sa kabilang kwarto. Yun. Pero, bigla akong sinabi sa sarili ko na wala pala siya. Kailangan ko na sanayin sa sarili ko na wala siya doon sa kabilang kwarto. Nandun siya sa kanyang apartment. Ang kagandahan ay malapit lang dito yung apartment niya. Kaya hindi ako mag-aalala kumbaga puntahan siya anytime I want. Pwede ko siyang puntahan. Dahil malapit lang, 20 minutes lang siya. Kinukuha ko yung relo ko. Okay. Titingnan ko yung oras. Yan. 8:07 na. Yan. Then, may pasok.
Ano ba ngayon? Sunday pa lang. Monday, Tuesday, may pasok na naman. Diyos ko, sa school. Oh my God, gusto ko nang matapos itong pag-aaral na ito. At para ako'y makalayas na dito. Or at para ako'y, yung parang wala nang stress na iniintindi. Ayoko na ng stress. Alam mo yung gusto ko nang bumalik sa dati kong regular routine na wala na akong, or normal routine na wala na akong iintindihin. Yung pagkagaling sa trabaho, kakain na lang, tutulog, yun lang. Maglilinis, maglalaba, yun yung buhay na nakasanayan ko, yung routine na yun, sanay na ako doon. Pero ngayon, simula lang dumating itong mga idinagdag kong routine sa buhay ko is, talagang sabi ko sa inyo, halos walang pahinga. Uuwi lang ako ng bahay para matulog, maligo, kumain, matulog, and then, alis na uli, parang ganun. Ganun yung naging buhay ko, as in sobrang nakaka-overwhelm dahil sabi ko nga tatlo-tatlo yung idinagdag ko sa buhay ko kaya sobrang busy talaga ng buhay ko. Kaya yun, ang tanging nagagawa ko ngayon is mag-record na lang ng mga video at saka ko lang i-upload baka next year, kumbaga i-edit next year. Hopefully hindi mapuno itong memory card ko. Alright, papasok na tayo at simulan na naman tayo ng panibagong buhay. Yes, panibagong kabanata ng buhay. Antok na antok yung mata ko. Bigat-bigat, grabe. Alright, hanggang sa muli. Bye!